Umpisahan natin ang pagbusisi rito. Sino nga ba talaga si Pedro Samson? At bakit sobrang halaga ng kwento niya ng pakikipaglaban para sa buong kasaysayan ng Bohol? Alam nyo, kahit malayo siya sa sentro ng gobyerno noon, siya ang literal na naging mukha ng pag-asa para sa marami. Siya ang leader na nagpatunay na, teka lang, kahit maliliit na grupo tayo, kapag nagkaisa tayo, kaya nating tindigan ang isang dambuhalang puwersa. Kapag nagbubukla tayo ng mga aklat sa Araling Panlipunan, palaging nakabida ang mga pangalan ni Aguinaldo, Luna o Bonifacio. Sila yung itinuturing nating mga sikat na general. Pero sa bawat sulok ng ating arkipelago, may mga bayaning nananatiling tapat sa kanilang mga probinsya, tulad nitong si General Pedro Samson ng Bohol. Ipinapakita nito kung gaano ka-crucial ang ating mga lokal na bayani. Kahit hindi sila ang palaging laman ng mga sikat na kwento, ang ambag nila sa pagtatanggol sa kanya-kanilang mga bayan ay eksaktong kasing halaga ng sa mga kilalang pambansang figura. Napakabilis na mga pangyayari noon. Taong 1900, dumaong ang mga tropang Amerikano sa Tagbilaran. Noong una, nating mapayapa ang pagtanggip sa kanila. Inakala kasi ng mga taga-Bohol na sa wakas, tapos na ang panahon ng mga Kastila at makakamit na nila ang tunay na kalayaan. Pero, mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Ilang linggo lang ang lumipas, nakita agad ng mga lokal na lider ang tunay na motibo ng mga dayuhan. Dahil dyan, mabilisang kumilos sa mga Boholano at agad na itinatag ang Republic of Bohol sa ilalim ni Bernabe Reyes. At sa aspetong militar, walang pag-aalinlangang ibinigay kay General Pedro Samson ang buong pamumuno. At dito nyo talaga makikita ang napakalinaw na agwat ng dalawang puwersa. Isipin nyo ha, sa isang banda, nandyan ang hukbong Amerikano. Isang napakalaking hukbo, armado ng mga pinakamakabagong baril ng panahong iyon. Sa kabilang banda naman, ang mga tropa ni Samson. Sila ay maliliit na grupong gerilya lamang. Ang mga sandata nila, itak, pana, at ilang lumang rifle. Sobrang dehado, di ba? Literal na David and Goliath ang sitwasyon. Kaya naman, alam ni Samson na kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan para lumaban. Dahil hindi nga nila kayang makipagsabayan sa isang bukas na labanan, dito lumabas ang matinding talino ni Samson bilang isang estratehista. Sa halip na sumuko sa sitwasyon, anong ginawa niya? Ginamit niya ang mismong heograpiya ng Bohol, pabor sa kanila. Pinag-aralan nilang maigi ang mga kabundukan, ang mga makakapal na kakahuyan, at mga tagong kuweba para maglunsad ng nakapamamatay na digmaang gerilya. Ginawa niyang isang malaking bangungot ang buong isla para sa mga mananakop at palaging nanggugulat sa pamamagitan ng mga mabilis na pag-atake. Ngayon, bukod sa galing sa estratehiya, may isa pang sobrang kakaibang elemento sa laban ng ito, ang anting-anting. Para sa marami sa atin ngayon, makaisipin nating simpleng pamahihin lang ito, di ba? Pero sa konteksto ng kasaysayang ito, ang anting-anting ay hindi lang basta bato o kwintas. Isa itong napakatinding psikolohikal na instrumento. Pinaniniwalaan ng mga mandirigma na ang mga agimat na ito ay nagbibigay sa kanila ng pisikal na proteksyon kung saan magiging immortal sila at literal na hindi tatabla ng bala. Ang paniniwalang ito ang naging gasolina nila sa laban. Isipin ninyo, kulang kayo sa armas, mas konti kayo, pero dahil sa paniniwala nyo sa anting-anting, ang moral ng bawat sundalo ay abot langit. Binigyan nito ng pambihirang tapang ang mga Boholano na talagang nawala ang takot nilang mamatay. Sugod kung sugod, kaya nilang paligiran at ambushin ang mas armado at mas malalaking puwersa ng mga Amerikano kasi buong-buo ang loob nila na ipinagtatanggol nila ang kanilang tahanan na may basbas ng mas mataas na kapangyarihan. Siyempre, napikon ng husto ang mga kalaban sa estilong ito dahil sa sobrang hirap na hulihin si Samson na laging nagtatago at umaatake mula sa kabundukan, naging napakaraas ang sagot ng mga Amerikano. Para mapilitang lumabas si Samson mula sa lungga niya, pinagbuntunan nila ang mga inosenteng sibilyan. Walang awang sinunog ang mga bayan, pinatay ang mga alagang hayop na siyang pangunahing pagkain ng mga tao at ikinulong ang mga ordinaryong Boholano para lang pwersahin silang magsalita. Howling Wilderness o umaangulong ilang. Hayaan niyo munang tumimo ang mga salitang yan sa isip niyo. Ang patakarang ito na ginamit ng mga mananakop, yung tinatawag na Scorched Earth Policy, ay literal na nag-iwan ng matinding paggawasak sa buong isla. Ang dating napakaganda at masiglang probinsya ng Bohol ay sadyang dinawang isang umaangulong ilang. Puro abo, kalungkutan at kawalan ng buhay. Ganyan katindi ang kalupitang pinagdaanan nila para lang tapusin ang revolusyon. Dahil sa walang awang pananalasang ito, humarap sa isang napakabigat na sanggaanan si General Pedro Samson pagdating ng taong 1901. Sobrang bigat ng sitwasyon. Una, nadakip na si Emilio Aguinaldo at unti-unti nang bumabagsak ang revolusyon sa buong bansa.
Pangalawa, at ito ang pinakamasakit, ang mismong mga tao sa Bohol ay dumaranas na ng malawakang taggutom. Wala na silang makain. Para kay Samson, ang pinakamalaking kalaban niya ngayon ay hindi na ang Amerika, kundi ang pagkagutom ng kanyang mga kababayan. Kung itutuloy niya ang laban, literal na mauubos ang buong lahi at kultura ng Bohol. Kaya, ang pinakamahalagang punto rito ay ang nangyari sa mismong araw na ito, Disyembre 23, taong 1901. Matapos ang matinding pagmumuni-muni at mahahabang usapan, dito ginawa ni General Pedro Samson ang kanyang pinakamabigat na desisyon. Sa bayan ng Tagbilaran, nangyari ang pinakarorok ng labanang ito para sa buong isla. Ibinaba ni General Samson ang kanyang mga armas. Pero teka, kailangan nating baguhin kung paano natin tinitingnan ang salitang pagsuko dito. Hindi ito simpleng pag-atras. Isa itong kabayanihang pagsuko. Hindi siya sumuko dahil natakot siya o dahil naduwag siya. Actually, baliktad nga eh. Sumuko siya dahil sa sobrang lalim ng pagmamahal niya sa kanyang mga tao. Ginawa niya ang pinakamahirap na sakripisyo na pwedeng gawin ng isang leader para lang iligtas sila mula sa tiyak na kamatayan at taggutom. Ang pagpirma niya rito ang formal na nagtapos sa digmaan sa Bohol. Pero para malinaw, hinding-hindi ito isang nakakahiyang pagkatalo. Isa itong dakilang alay. Ipinapaalala sa atin ng buong kwento ni Pedro Samson na ang pagiging bayani hindi lang yan palaging nasusukat sa dami ng napanalunang labanan. Kadalasan ang pinakadakilang kabayanihan ay makikita kapag kaya mong ibaba ang sarili mong pride at magsakripisyo para sa buhay ng mas nakararami. Kaya bago tayo manghiwa-hiwalay, gusto kong tanungin, sino ang bayani ng inyong probinsya? For sure, may mga lokal na kwento din kayo ng katapangan na hindi nakaabot sa mga textbooks natin, di ba? Ibahagi nyo naman sa comments. Patuloy nating buhayin ang mga alaala ng mga dakilang taong nagtanggol sa ating mga lupain. Maraming salamat sa pagsama nyo sa pagsusuring ito. Sana ay marami kayong napulot ngayon at hanggang sa muli nating kwentuhan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.